Magandang araw mga kababayan. Nandito na naman po ang Chords X Podcast. Nakapaloob sa isang kanta ng grupong Asin, masdan mo ang mga bata. Ikaw ba'y walang nakikita sa takbo ng buhay nila? Kasama rin po sa lyrics ang mga linyang ang buhay ay hawak nila. Masdan mo ang mga bata. Ang sagot ay iyong makikita. Malalim ang kahulugan at mensahe ng awiting ito. Ano nga ba ang sagot ng ating makikita ng armas? Ano ang nangyayari sa takbo ng buhay nila? Isang halimbawa rito ay ang 17 years old na si alias Marben. Isa siyang child soldier. Noong August 6, 2019, ay sumuko si Marben sa Army's 8th Infantry Battalion na nakatalaga sa Impasugong, Bukidnon. Bukod kay Marben ay sumuko rin sa mga sundalo ang kanyang kapatid na si alias Rodel, 19 anyos, nakabilang sa isa sa mga unit ng North Central Mindanao Regional Command ng New People's Army. Nagbalik loob na rin si alias Ryan, 26 years old, na sinasabing isang supply officer ng NCMRC. Isinuko ng tatlo ang kanilang mga armas kabilang ang isang .45 caliber handgun na may 4 na bala, isang Garand rifle na loaded ng 3 bala, at isang carbine na may 20 rounds of ammunition. Kung ilalarawan natin sa ating isipan ang tatlo habang taglay ang mga armas na ito, lubhang nakakalungkot. Lalo na sa menor de edad na si Marben. Pinuri ni Lieutenant Colonel Ronald Iliana, 8th Infantry Battalion Commander, ang mga miyembro ng tropa na militar na kabilang sa Indigenous People o IPs sa area na nagsilbing tulay para sa mapayapang negosasyon at makabalik na ang tatlo sa malayang lipunan at magpasailalim sa kapangyarihan ng ating batas. Umaasa si Lieutenant Colonel Iliana na sa tulong ng IP soldiers ng Philippine Army ay mas marami pang rebeldeng nasa kabundukan ang magbabalik loob sa ating gobyerno. Nangako ang opisyal na kung bababa at babalik sa kanilang pamilya ang mga rebelde ay tutulungan sila ng Philippine Army sa pagsisimulang muli. Kinundi na naman ni Lieutenant General Filimon Santos Jr., Commander ng Eastern Mindanao Command, ang malawakang recruitment ng NPA sa mga menor de edad. Para sa General, ito ay malinaw na isang anyo ng child exploitation. Nakikita umano niya ang kanyang mga anak sa mukha ng mga child soldier na sumusuko na sa murang edad ay nalilinlang ng CPP-NPA terrorists. Sinasamantala ang pagiging no read, no write ng mga bata na wala ring kaalam-alam sa hirap ng buhay na daranasin nila sa bundok. Ang 8th Infantry Battalion ay nakapagtala na ng kabuang bilang na 132 NPA surrenderers ngayong taon. Ang mga nagbalik loob ay pinagkakalooban ng gobyerno ng livelihood assistance at monetary remuneration para sa kanilang isinukong armas. Alamin po natin ngayon ang kalagayan ng tatlong sumukong kabataang NPA at nasa linya po ng ating telepono si Lieutenant Colonel Ronald Iliana, Commanding Officer of the 8th Infantry Dependable Battalion ng 4th Infantry Division, Philippine Army. Magandang araw po sa inyo, Colonel. Yes sir. Yes sir. Magandang araw din po sir. Welcome po sa Chords X Podcast. Ito bang si Marben, Rodel at Ryan ay may mga magulang pa o pamilya? Yes sir. Opo sir. Itong tatlong bagong nag-surrender sa atin sir ay may mga magulang sir. So sa ngayon sir, nakontak na namin yung magulang nila at alam na ng magulang nila na nasa atin na itong mga anak nila sir. Alam po ba ng kanilang pamilya na na-recruit sila ng NPA? Sir, ang base doon sa aming pakipag-usap nitong mga minors na ito, sir,
hindi alam, sir, ng mga pamilya. Sir, parang hindi nila alam na NPA na pala yung nasamahan ng mga anak nila. Mhm. Ano po ba ang sunod na proseso matapos nilang sumuko, lalo na sa kaso ni Marben na isang minor de edad? Sa kaso ni Marben, sir, nag-coordinate kami, sir, sa Department of Social Welfare and Development para ma-profile ito ang bata, sir, at malaman namin, sir, kung anong disposisyon niya ngayon. At saka sa ngayon, sir, napag-alaman na rin namin na-inform na rin namin ang mga magulang niya. At saka ang ibang NGO, sir, na may mga humanitarian organizations na may concern sa pag-surrender sa mga minors nito, sir, nagkaroon na rin sila ng mga aksyon para matulungan itong mga batang ito, sir. Paano po ba natin mapipigilan ang ganitong recruitment ng NPA ngayong talamak ang kanilang ginagawang exploitation sa mga kabataan, lalo na po sa mga hindi nakapag-aral? Yes, sir. Ang malaking gagampanan na role dito, sir, ay itong mga local government units, lalo na itong sa mga liblib na lugar, mga barangay officials natin. Dapat magkaroon, sir, ng dialogo sa mga kanilang mga local constituents, no, na ipag-alam, no, kung merong mga kadudang-dudang mga hindi kilalang mga taong pumapasok sa mga barangay, sa mga sityo nila, dapat ipaalam sa mga barangay officials para matukoy ang mga purpose nila sa pagpunta sa mga barangay nila. Lieutenant Colonel Ronald Iliana, maraming salamat po at good job po sa inyong patuloy na pagpapanatili ng kapayapaan sa ating bayan. Salamat po, sir. Magandang araw po rin, sir. Mabuhay po kayo, sir. Ilang Marben pa kaya ang nasa kabundukan at may hawak na armas? Ilang tulad niya ang sa halip na nasa piling ng pamilya ay sumasabak na sa giyera na hindi nila alam kung bakit nagaganap? Sinisikap ng ating gobyerno may balik sa kanilang tahanan ng mga child soldier. Tama po, si Lieutenant General Filimon Santos Jr. Nakakaiyak na posibleng sa inkwentro ay masawi ang mga batang ito na kasing edad lang ng mga anak ng sundalo. Malaking faktor na may mga IP soldier na kabilang sa Philippine Army. Nagkakaunawaan sila ng mga nasa kabilang panig. Nagkakaintindihan ng mga damdamin. Walang baril na ipinuputok, pero naayos ang gusot. Yan po ang maganda sa whole of nation approach. Sa ibaba na ginagawa ang usapan at hindi na sa itaas. Mga maliliit na miyembro na mismo ng NPA ang kinakausap at hindi ang mga leader nilang wala namang talagang intensyon na magkaroon ng kapayapaan. Sa ganitong paraan, maraming Marben ang maililigtas sa NPA exploitation at posibleng pagkasawi sa gitna ng sagupaan at mailalagay sa matuwid ang takbo ng kanilang buhay bilang mga normal na bata. Ito po si Communications Secretary Martin Andanar. At ito po ang programang Chords X Podcast. Kung nagustuhan niyo po ang inyong napakinggan o napanood, sundan niyo po ako sa aking Facebook, Twitter, Instagram o YouTube channel. Mapapakinggan niyo rin po ang programang ito kada linggo alas 12:30 ng tanghali sa Radyo Pilipinas 1. At masusubaybayan niyo rin po ang aking column na Media Man sa Abante tuwing Lunes. This is Chords X Podcast. Signing off. Ang Chords X
ay ang Cabinet Officers for Regional Development and Security, Region 10, o mas kilala sa CORDS-X. Ang CORDS ay binuo po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte para mas matutukan at matugunan ang mga proyekto ng pamahalaan, pati na rin ang seguridad at kapayapaan sa bawat rehiyon ng bansa. 13 kalihim ang inatasan ng Pangulo na mamuno dito. Bukod po ang naka-assign sa Region 10, kung saan kabilang ang mga probinsya ng Misamis Oriental, Misamis Occidental, Camiguin, Bukidnon at Lanao del Norte. Sa programa pong ito, makakaasa kayo sa eksakto at komprehensibong updates sa mga nangyayari sa ilalim ng CORDS-X.